Ang problema guys sa ganitong mga e-bike, mabilis silang malowbat kasi yung kanilang battery is naka lead acid. Tingnan nyo, bubuksan natin. 5 lead acid battery, tagtagin ko yung kanyang connection. Pero binaba ko muna yung circuit breaker. Ito yung isa. Grabe ang bigat. Lead acid battery and wow. Ito yung battery, 12 volts, 45 ampere hour kada isa. So 5 batteries na naka-series na ganito, nasa 72 volts din yon. Ang mahal na kasi guys ngayon ng gasolina, kaya mag-switch na tayo sa electric vehicle. Hindi natin afford yung mga BYD kasi sobrang mahal. E-bike yung afford natin ngayon, kaya ito yung binili natin. Ito yung NWOW AMC Golf 2. Yung price ito is 127,000 kapag cash. Kapag hulugan naman syempre mas mahal pa siya. So ganito lang siya, malaki din naman siya, maka 4 wheels na rin to. At yung kanyang motor is 1,200 watts yata. Malakas siya guys. Hindi naman siya ganun kabilisan pero malakas din siya sa ahonan. Medyo karampag lang sa rough road. Ganito yung pinili ko kasi hindi lang naman ako yung gagamit nito. Para din to sa nanay ko. Kapag hinahatid ko dun sa bahay ng mga kapatid ko sa kabila, dito natin siya isasakay. Kapag 4 wheels kasi medyo maingay tsaka paiinitin mo pa. Hindi siya pwedeng pang mabilisan. Yung 4 wheels pang long ride yon. Eto pang mga short ride, bibili ng pagkain yan sa labas, mamamalingkit yan sa labas, sa mga talipapa. Mas better na to. Kung dito sa loob, kung i-compare natin sa tricycle, mas better to lalo na kapag maulan. Hindi ka mababasa dito guys, para ka talagang nasa loob ng 4 wheels. Tapos, mas marami siyang maisasakay. Mas safe sa loob. Meron din yan siya dito guys, bumper no. Pag ikay pa uto-uto mag-drive, pabonggo-bonggo para hindi naman agad masira yung unahang cover natin. Matigas din siya. Ganito lang guys kalit yung kanyang gulong. Sinlaki lang siya ng parang sa Bergman, sa Suzuki Bergman. Tapos naka-tubeless na rin siya. Tapos naka-disc brake na rin yan siya dito sa unahan. Ganyan lang kababa yung kanyang ground clearance guys. So, kung palaging baha dyan sa area nyo, baka hindi to pwede kasi masisira yan kapag lumubog. Tapos ito naman yung kanyang motor. Ang laki niya rin guys, kaya malakas siyang humatak. Ito yata is 1,200 watts. Malakas to sa hatakan. Tapos every 6 months ina-change oil din siya. So dito sa passenger seat natin, kasya dito ang 2 hanggang 3 tao kung gusto magdikdikan. Kaya hanggang 3. Tapos dito sa ating driver seat ay 2. Tapos ito sa baba, ito yung ating preno, accelerator yata. Tapos yung ating handbrake. At syempre naka-steering wheel na rin siya guys. Para ka lang talaga naka 4 wheels na automatic. Preno, accelerator, handbrake at steering wheel. Yung kanya mga ano dito, wiper, tapos yung ilaw, signal light, pareho lang din sa 4 wheels. Eto, try nating isusi. Ayan, ito yung dashboard natin. Nasa 66 volts yung battery. So, siya is almost fully charged. Ito yung ating speedometer. Tapos, ito na yung tinakbo natin simula pagkabili. Nasa 44 kilometers na. Siya is naka-neutral. Kapag uurong, tapos drive, tapos sport mode. Kapag naka-drive, normal na bilis lang yung kanyang takbo. Kapag sport mode naman, medyo mas mabilis. Pero malakas din yan sa battery. Tapos dito naman, meron tayong amplifier, pampa-music natin. Pero madala ko naman siyang gamitin. Ito talaga yung gamit na gamit ko. Yung ating fan. Kasi sobrang banas dito sa loob. Syempre hindi naman siya naka-aircon. Pero isang fan okay naman na. Tapos yung busina natin, malakas yan. Tapos dito naman guys sa gilid, sa likod, meron tayong compartment dito kapag nag-grocery. Yan. Instead na sa loob natin ilagay dito na lang sa likuran. May lock naman siya dyan. Ngayon, i-charge naman natin itong e-bike gamit ang isang 12 volts 314 ampere hour na battery. Full charge naman siya. So siguro kaya niyang i-full charge itong e-bike battery. Tapos gagamit tayo ng 12 volts 3000 pure sine wave na inverter. Yung battery nga pala ng e-bike ngayon ay nasa 58 volts na lamang. Ayan. Hindi pa naman siya totally low bat hanggang 0. Pero kapag pinaandar mo yan or ginamit na natin yung e-bike, pababa na yan dito at possible na tumirik na malalobat na hindi na pwede. Lead acid kasi yung battery ng e-bike na to, and alam nyo na pag lead acid hindi mo siya pwedeng maasahan ng sobrang tagal malobat or makunat. Kaya yung ibang e-bike user nag-upgrade sa lithium iron phosphate na battery. So eto inverter, positive at negative. Eto naman charger ng e-bike is 7 amps yung kanyang output at 60 volts. So parang nasa 420 watts yung power nito. Tapos plug na natin dito sa port ng e-bike. Nag-charge na siya guys, kulay pula na dito sa charger ng e-bike. At base naman dito sa ating power meter, yung kinukuha niya is 448 watts. Ang advice sa amin is nasa 8 oras daw yung charging time nito. Pero possible na mas mabilis pa dun siya ma-fully charge kasi hindi naman talaga nadidrain ng low bat yung battery hanggang 0%. May laman pa naman. Base naman sa BMS ng battery guys, sa kanyang application, nasa 36 amperes yung kinukuha nila. At malalobat naman yung battery natin sa loob ng 8.6 hours. So tingnan natin kung pag nalobat yung battery is ma-full charge ba yung e-bike natin. And pwede naman natin gamitin yung e-bike, paandarin natin habang nagcha-charge. So try natin kung gagana. Try natin ang reverse. Ayun.
Gumana siya guys habang nagja-charge. Dapat pala meron tayo dalang laging power station o kaya is battery at inverter para hindi tayo malowbat. Kaya nga yung ibang e-bike ay nilalagyan ng solar panel. Pero right now wala pa tayong solar panel. Yan, gumagana siya. Yun nga lang ang problema nito, yung ating charger kasi is nasa 420 watts lamang. Eh yung kinukonsumo nitong motor ng e-bike is nasa 1,200 watts yata. So mas malakas yung motor niya. Ang possible, kapag dire-diretso natin siyang ginamit, hindi makasustain yung charger niya kasi 420 watts lamang. Malolobat din yung battery. Pero kung putol-putol naman natin ginagamit, kung paanda lang titigil o kaya mabagal lang naman, siguro kaya naman. Kung mga emergency situation, pwede siguro yun at gagawin ko yun. Pero kung hindi mo naman talaga kailangan gawin, hintayin mo na lamang siyang ma-full charge. Umulan nga pala, kaya sinara ko tong pinto ng e-bike. So ngayon, ihatid natin yung kapatid ko sa bahay nila. Gagamitin natin yung e-bike habang nagcha-charge. Pero ang gagawin natin, dilipat natin ang posisyon. Doon ko ilalagay sa likuran para hindi mabasa. So dito namin nilagay yung battery sa loob. Hindi naman siya dito masisira. Or hindi naman siya malalaglag kasi safe naman siya. Yan. Hindi rin naman to sumasara. So safe naman yung terminal lugs or battery terminal. Hindi siya mag-short circuit. Then kakabit naman natin yung inverter. And sasarahan ko na muna to, baka mabasa pa ng tubig. So eto na. Dito ko nilagay yung inverter sa taas. Tapos yun yung charger. Ingat-ingat na lang kasi baka mabasa. Hindi siya recommended pero ako lang yung gagawa nito. For testing lang natin. Hey! Malakas yung makina niya habang nag-charge. Ingatan lang natin wag mabasa yung inverter kasi pag nabasa yon, sabog tayong lahat. Okay naman siya manakbo kahit nag-charge gamit yung battery natin. Hindi rin ganong nababawasan yung battery dito. Kapag tinitigil ko yung accelerator niya, bumabalik siya sa 60 volt. Tapos mabilis din yung takbo niya. Wala pa tayong issue habang nag-charge siya ngayon. Boom! Makalug lang talaga kasi yung shock niya matigas. So nakarating na tayo dito. Yung battery natin, ito, simula kanina hanggang dito nasa 60 volts pa rin siya. So hindi na siya nagbawas, 60 volts. Tapos yung ating charger dito, yan, nagcha-charge pa rin siya. At ang nakuha na nung ating battery ay galing doon sa inverter, nasa 783 watts na. Continuous naman charging, nasa 1 oras and 43 minutes na tayong nagcha-charge. So babalik na rin tayo. Tingnan natin kung mababawasan na pag nakabalik na tayo sa bahay. So ganito palagi yung baha dito sa amin kasi kapag umuulan, kahit hindi nga umuulan, kapag umaawas yung sa NIA, sa Mapalayan, bumabaha talaga. Ayan. Palagi talaga siyang nadadaan dito sa ganitong baha. So far, hindi pa naman siya nasisira. Mga halos 1 linggo na rin siya. Okay pa naman. Ito, puro tubig na to hanggang doon sa dulo. Pag ito tumagal ng 1 buwan na puro ganito baha, matibay talaga tong e-bike na to. Dito, ang lalim ng tubig dito, oh. Uy! Hoy, nakasurvive siya. So, nandito na guys tayo sa bahay. Ito yung battery natin. Hindi pa siya nalobat. So, nakagaling na tayo doon at siya is nasa 60 volts pa rin. Ayun, 60 volts. Continuous naman, nagcha-charge pa rin siya dito sa ating battery. So, ngayon, yung ating nakuha na nating power ay nasa 859 watt-hour na. Nasa 0.8 kilowatts na yung nakukuha sa doon sa battery. So, hintayin natin siyang ma-full charge. And heto guys, ngayon alas 10 na ng gabi, inaantok na rin ako. Yung tira dun sa ating 314 ampere hour na battery ay nasa 12% na lamang. Hindi pa naman siya nalolobat at yung ating e-bike naman is malapit ng ma-full charge. Fully charge na siya, dito nating titingnan, mataas na, 73 volts. Ngayon, yung kinukonsumo ng charger papunta sa battery ay nasa 535 watts. Sobrang taas kumpara sa 420 watts na kanyang power rating dun sa charger. At nasa 203 watt-hour na yung nakuha galing doon sa inverter. Ang sabi sa akin, yung charging time daw talaga nito is nasa 8 oras. Possible ganun nga, kung talagang nalobat yung e-bike, tumirik na, hindi na gumana, aabutin talaga ng 8 oras. Pero ngayon, umabot lang tayo ng 6 hours and 40 minutes. Halos 7 hours, mafu-full charge na siya kasi hindi naman talaga lobat na lobat yung battery ng e-bike. Pero titigil ko na. So, bali sa pagcha-charge ko guys ng e-bike na to kagabi, kumonsumo siya ng 3.21 kWh or sa peso kung 18 pesos per kilowatt para nakatipid na ako ng 57 pesos kasi sa solar panel ko chine-charge yung battery. Tapos, bumili ako guys ng flexible solar panel na 200 watts. Ang plano ko, kakabit ko siya dito sa bubong. Itong flexible na solar panel talaga yung binili ko kasi magaan lang siya. Tapos, hindi siya basta-basta masisira kahit maalog or mabagsak. Flexible kasi siya. Tapos, malakas din yung kanyang power. Pero hindi ko pa siya makakabit ngayon.
So maganda siya. Although hindi niya kayang i-full charge yung battery ng e-bike paghapon or kahit 2 araw, pero at least pang support siya para hindi agad malowbat yung battery habang ginagamit. At the same time, kapag na-stuck yung e-bike na nakaparada lang dyan sa harapan, malakas naman yung sunlight, magcha-charge din yung kanyang battery. So no need ko na siyang i-charge. Siguro mga 1 linggo kaya na siyang i-fully charge gamit itong 200 watts na solar panel. Ngayon naman magtatapon ako ng basura. Kakamadahin natin din eh. Titingnan natin kung kakayanin niya. So bali 1, 2. Parang hindi yata kasya tong mabigat. Madami na. Siguro kaya na naman lahat to. Ito yung pinakamabigat eh. At ito na yung last. Mas magaan naman siya. Ito na guys, moment of truth. Punong-puno na yung ating e-bike. Try natin kung kakayanin, kung titirik or hindi. Hindi nga pala full charge yung battery. Try natin. Uy! Basic. Kaya. So nandito na tayo sa tapon na natin ng basura. Kukunin to dito ng truck bukas. So kinaya naman niya. Okay naman yung motor niya, malakas. May basura na. Okay? Isa nga pala guys sa problema ng mga e-bike na ganito, base sa mga napapakinggan ko sa mga user, ay kapag umuulan daw, tumutulo daw yung bubong. Ito namang sa akin, tingnan nyo dito. Dito sa bubong, ayan, okay na okay yan. Wala man dyang nagatulo. Pero meron din isang problema ako nakita. Dito guys, sa may gilid nito, nagatulo yung tubig dito, Kala ko dito nabasa lang ng tubig ng ulan galing sa labas, dito sa gilid. Pero ba't madami? Ito pala, ayun, nagtutubig siya dyan, Tumutulo yung tubig. Tumatagas papunta dito. Pero somehow, okay lang naman kasi sa gilid lang naman tumatagas. Ang masama ay dito sa gitna tumutulo. Mababasa tayo pag umulan. So para sa akin sa e-bike na to is maganda yung kanyang makina. Mabilis din naman lalo na kapag kakonti yung sakay. Tapos malakas ding humata kahit sa pahon at sa mga rough road. Yun nga lang, yung kanyang shock talaga sobrang tig-tig lalo na kapag malubak. Sa kanyang battery naman, hindi ko naman siya masyadong nilolobat. Palagi ko na lang siyang charge para kapag kailangan laging may laman. Tsaka sa ganitong e-bike na lead acid yung battery, mas better na gamitin palagi ng full charge kesa gamitin ng malapit ng malowbat. Mas mabilis yung masisira tsaka mahihirapan yung battery. Kayo ba guys, I'm sure naman yung iba dyan may mga e-bike na. Ano yung ginawa nyo sa e-bike nyo? Binili nyo na may kasama ng panel or kayo yung naglagay?